College, DXEE, Shine Radio. Shine Radio. Your partner station in town, under Kalayaan Broadcasting Systems Incorporated. Now, on Test Broadcast. DXEE, Shine Radio. Hulyo taong 2019, isinulong ni Congressman Bayani Fernando ang Resolution Number 42 na naglalayong ipalaganap ang isang bagong paraan ng pagbati, paggalang at pagbibigay-pugay na ligtas sa sakit, kapalit ng nakasanayan ng daop-palad na kamayan. Matagal nang napatunayan ng siyensya sa medisina na ang tradisyonal na pakikipagkamayan ay maaaring makapagsalin ng mga nakahahawang sakit, kaya dapat na itong maalis at palitan. At ito ang mainam na kapalit, ang Bating Filipino, ang banayad at magiliw na pagpatong ng kanang palad sa gitnang dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo. Ito ay pinagtibay ng Kongreso at nilagdaan ni House Speaker Alan Peter Cayetano noong 5 ng Pebrero taong 2020. Bating Filipino, ang opisyal na paraan ng pagbati, pagbibigay galang at pagpupugay na maggiliw na isinasagawa sa pamamagitan ng pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, bahagyang pagyukod ng ulo ng nakapikit o may paibabang tingin, sabay ang pagsambit ng salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkaraan nito'y marahang iangat ang ulo ng nakangiti at ituon ang tingin sa mga mata ng taong binabati. Hinihikayat ang lahat na palaganapin ang Bating Filipino. Ang coronavirus disease ay isang bagong uri ng coronavirus na hindi pa natatagpuan sa mga tao noon. Ito ay nagdulot ng malalang pneumonia sa ilang tao sa China at kumalat na rin sa iba pang syudad at bansa. Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na gawin ang sumusunod na protective measures. Ito pa rin ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang sarili sa COVID-19. Regular na maghugas ng kamay, hugasan ng kamay ng sabon at malinis na tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Gumamit ng alcohol-based sanitizer kung walang sabon at tubig. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo. Takpan ng ilong at bibig ng tissue, umanggas ng damit o loob ng siko sa tuwing uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung babahing o uubo. Huwag dumura kung saan-saan. Itapon ang ginamit na tissue sa tamang tapunan. Laging maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Panatilihin ang 1 metrong distansya sa mga taong may respiratory symptoms. Iwasan ang hindi protektadong paghawak at paglapit sa mga farm at wild animals, buhay man o patay. Siguraduhin na luto ng mabuti ang mga kakainin at panatilihing malusog ang sarili upang lumakas ang resistensya. Inaanyayahan rin ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon ukol sa Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 mula sa opisyal na press release, website at social media platforms gaya ng Facebook at Twitter ng Department of Health. Maging maingat din sa mga di makatotohanang balita na kumakalat sa internet at laging kumpirmahin ang pinanggagalingan ng iyong impormasyon. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman upang sakit ay maiwasan. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at ng DXEE Shine Radio, your partner station in town. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
This is Southern Christian College, DXEE, Shine Radio, your partner station in town, an affiliate station of Kalayaan Broadcasting Systems Incorporated. Now on test broadcast. TTXEE, Shine Radio. Shine Radio. Ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining, ani ng galing, diwa at damdamin. Isang magandang umaga ang ating pagbati, masayang midsayap sa lahat ng ating tagapagpakinig dito lamang sa DXEE Shine Radio. 87.9 po tayo sa inyong mga radio dial at maaari din ninyo kaming mapakinggan at mapanood sa pamamagitan ng ating official Facebook page at DXEE Shine Radio. Ani ng di Sa muli masayang midsayap sa ating lahat at welcome po sa ating espesyal na programa, ang Art Talk Sining Saya on Air. ng tao. Ito po ay kaugnay ng pagdiriwang ng Midsayap Sining Saya 2021. Ito po si Val Papelera and I will be joining you sa 30 minutong talakayan ng ating programa. Ani ng likha. At mga ka-shine, para samahan tayo sa ating diskusyon ukol nga po sa Midsayap Sining Saya 2021. Ay ani Narito ang Municipal Tourism Officer ng Munisipalidad ng Midsayap. Walang iba kundi ang napakagwapong si Sir Ferson Josel Sawit. Sir, bati po tayo sa ating pong mga tagapagpakinig. Masayang midsayap, magandang umaga po sa mga tagapakinig ng DXEE Shine Radio. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Yan, at syempre gusto rin nating pabatiin ang isa pa sa mga makakasama natin sa araw na ito. Sasamahan tayo ng isa sa mga pinakamagaling na local artist ng probinsya. Ang walang iba kundi isa rin sa napakagwapong mga teachers ng Southern Christian College, faculty ng senior high school ng Southern Christian College. Si Sir Eugene Canadilla. Sir Eugene, bati po tayo. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at thank you sa pag-invite namin dito sa station. Thank you. Yan, at syempre sa araw na ito ngay pag-uusapan po natin itong gaganaping activity ng munisipalidad ng Midsayap, itong tinatawag nating Midsayap Sining Saya 2021. Ngunit bago po yan, alam po natin kahapon ay merong ginanap na activity sa dun mismo sa munisipyo, itong virtual presser nga kahapon. And hindi kami nakasama kahapon, but Ma'am Megs has been there as part of the local culture and the arts board, which is also kasali din si Sir Huge, isa din sa mga members nito. Yes po. And we're gonna start, sir, with of course the idea of Midsayap Sining Saya 2021. How was it crafted? Paano po ba nagkaroon ng Midsayap Sining Saya? Thank you so much. Actually, long before I became, siguro bigyan ko lang backgrounder kung sino ba talaga ako at bakit ako naging tourism officer and how I get involved into arts and the culture here in Midsayap, no. Way back in high school and even college, I was also very active in terms of performing arts, no. I have always been around many activities in our school, no. Youth casting, cheer dance, cultural, whatever, you name it, meron ako niyan. Except for street dance, I never had that, no. But when I came here in Midsayap, it's the same question that I have on mind with the rest of other people. Ano yun siya? Ano bang attraction ng Midsayap, no? Anong meron sa Anong Midsayap? meron sa Midsayap? People always get into their minds that when you talk about tourism, it's only about what you call this natural attractions like waterfalls, caves, rivers, and etc. But they don't know that part of tourism is actually the people, no? The people, the culture, the food,
the ambience of the place, that is part of tourism. And one thing that I've seen for the past 3 years as a tourism officer here in Midsayap is that napakarami mga talents dito sa Midsayap. And just to remind, talents in Midsayap are not hidden, no? Way back in school, pag sumasali sila sa mga competition, they know that the talents of Midsayapeños are not hidden. It's just all over the place, no? The problem here is that wala pang platform. Yun. And that gave birth to the Midsayap Sining Saya. No, the Midsayap Sining Saya is not a talent search. No, it's not a talent search for people who has their talents to showcase whatever they want or join a competition. No, it's not. It's actually a platform. It will be upon the cooperation of the public, of the people na may mga talents na ito to showcase and be part of the activity. So that gave birth to the Midsayap Sining Saya. So yun. One thing lang na nagandahan ko dun sa definition yun ng tourism surfers ano, yung defining tourism as not kung ano yung merong mga physical na platform, but yung essence talaga ng tourism, yung mga tao, yung kultura, yun yung mas nagpapabigat siguro sa tinatawag nating turismo. Kumbaga pa, isa itong empty canvas na you will show the human resources of Midsayap. Opo. Yan yun. So yun, hindi lang na-highlight kung ano man yung mga physical attraction, but it's more on what gives deeper, kung ano yung papalalim sa tinatawag nating kultura. Kasi tourism naman is man-made and natural Yes po. attraction. So kung wala tayong natural attraction, so we can use of these man-made attractions, talents, artworks, Architecture. Yes po. design, Infrastructure design. you can use that. Yes. Even as simple as a municipality or a town being a clean and green place, that will drive people to come and visit our town. Look at Singapore. They don't have those natural attractions, but yet they created an atmosphere wherein people are so interested to come. So if they can do it, why not here in Midsayap? We have the same setting, no? It is something to look forward to. Medyo mahaba-haba pa yung process to reach that particular level. But then again, with the cooperation, that's why we created this platform. Midsayap Sining Saya, I reiterate, is a platform for the talents here in Midsayap. Kasi ang always misconception, not only in Midsayap but the whole world, when you say art, the word art, akala nila talent, drawing, painting, singing, and dancing. That's it. Pero ang art, lahat ng nakikita natin, art naman yan. Yes, it The encompasses mastery, the many creativity, the aesthetic or Presentation. beauty, it's art. Yun. Yun din po yung dapat nating i-correct na misconception, Sir Yuj misconception. at Sir Fursan. Kasi more like, talagang tama si Sir Yuj, no, in saying na when we say art, people would always think na it's drawing. Painting. Yun. Sayaw-sayaw, Singing, competition, dancing, kung sinong- contest. contest. It's not Art only is about that. Dili lang siya mag-focus sa contest. Opo. But siguro yung contest, yun lang yung pang driving mechanism nila. Add-on lang siya, kumbaga. Opo. Yeah. Ang kini-give credit dun are your talents in joining that particular event. It's Opo. not giving glory to the prize that you receive, no? Add-on lang siya, kumbaga. It's giving credit to the quality of your work. So yun lang yun. Yeah. Opo. At saka meron namang mga hindi na nanalo sa contest pero napakagaling ng mga artist. At yun yung masaklap dun eh. If we just encapsulate the Midsayap Sining Saya as purely competition, pag hindi ka nanalo, automatic baka maisip ng tao, walang support ng Hindi ka na LGU, artist. hindi ka na artist, Opo. na-discredit ka na tuloy. No, it's not that. That's why we created this activity, Midsayap Sining Saya. It's not a festival, it's flagship event for culture and arts. So it's a flagship event of the Midsayap, LGU Midsayap. So yun. At least nalalaman natin na sir na sa pamamagitan nitong Sining Saya on air, we are able to reach out to the public para maintindihan nila kung ano talaga yung gist nitong tinatawag nating Midsayap Sining Saya. And I would just like to ask din po sir, ilang taon na po ba nating sinaselebrate itong Midsayap Sining Saya? Before the Midsayap Sining Saya, the Philippines has already been what you call this
conducting the National Arts Month long Opo. before this particular event was established. Although here in Midsayap, the National Arts Month are only limited to the schools, no? Kasi magaling ang akademyan in creating activities pertaining to culture and the arts. Kasi sir, memorize din naman po yun. Yes. Pag nasa academic institution. Yes. And dito tayo nag-give rise sa nakuha natin itong doon tayo nag-take off because napakaraming ng talents ang Midsayap, no? Naraming mga artists, mga performers or whatever fields of art ang Midsayap. Wala lang silang platform to be able to showcase their abilities or skills. That is why ito going back to the National Arts Month, it's actually a presidential proclamation number 683, no? That the Philippines recognizes the culture and the art in different forms with the celebration of the annual National Arts Month every February. So this is actually a Philippine presidential proclamation na, no? So there's no reason for us not to get along with this activity. Opo. So to showcase this the anong binibigyan ng importansya ng ating gobyerno, which is the culture and the arts. And we're very lucky and we're very blessed because our municipal mayor Romeo Aranya has been very very supportive all throughout these years. In fact, nitong huling platform niya for this particular term, these 3 terms that he has emphasized the importance and support of the culture in the arts. I still remember that during his State of the Municipalities address in the municipal gym, and that gave us an inspiration to really continue what we have started and thus give birth to the Midsayap Sining Saya. Yun. Kasi naman, ang art and culture, connected talaga yan sa tourism. Kasi ang pupuntahan ng tao, yung uniqueness ng lugar, yung Yes, sir. kultura ng lugar, yung sining ng lugar. Yan yung pinupuntahan ng international or domestic tourist. Yes, kasi masyado tayong nakafocus sa kung anong nakikita Oo. ng mata, sir. Yan, and dagdag ko lang yung sinabi ni Sir, pag pumupunta yung mga tao dito to look for the art, no? That is what we wanted to aim here in Midsayap Sining Saya, to influence even the business sector. Like, we are fond of paintings, we are fond of decorating our towns, but what is the significant or the impact of what you have decorated in your establishment really in relation to the culture and history of Midsayap, no? Who are those artists there? No, while we glorify people coming from abroad, yet how can we proactively share the talents and showcase the talents here in Midsayap? So pwede nilang siguro itap yung mga local artists natin, no? And then design establishment or the facade into uniquely Midsayap. Yes, sir. Kasi sa ngayon di naman uso na yung arts na kung ano lang yung mga natural na mga natural na mga tourism sites. And that's why mas lang din, sir, no, yung sinabi mo nga kanina yung sa Singapore, 'di ba? Dinadayo sila because of the place itself. Yung sa kalinisan ng lugar. Very important na pag sinabing art and culture, yung kultura talaga natin noon in Yung the past. i-highlight. Yung i-highlight natin. Yes, po. Bakit? Yung mga tourist, nakita na nila yung design sa kanilang lugar. Let's say Western art. Yes po. Tapos may Western tourist tayo dito. Tapos yung lahat ng design natin, what if Western art din? So it's not new to them. Hindi siya Diba? appealing. So hindi siya appealing. So in order for us to attract more tourists, let's use our own style and design. The identity that we Our have. identity. Kasi yung pupuntahan nila, yung kultura natin, hindi yung kultura nila. Opo. 'Di ba? Yung hindi yung Western art, but the Filipino art itself. Yun. And that will drive them na para balik-balikan kung ano man yung nakita nila. Kasi And hindi the Midsayap culture itself. Yes po. Yung Midsaya Penyo style. And I've also heard, sir, that we have a national title, a national theme mismo in the celebration of the National Arts Month. For this year po ba, ano po yung tema natin? Actually, meron tayong yung theme na for the National Arts Month, no? It's Alab Siding Alay Sigla. Yun yung ating national theme. theme. Okay. But here in Midsayap, we adopted a local version of which we have been doing this for 3 years already. Wow. Yung tong theme na to is
sining pagyamanin sa bayang masayahin, no? Because we wanted to create an identity of in our celebration conforming to what we have here dito sa Midsayap. And then the reason why we have it for 3 years, yun yung naging theme natin, is because we want to inculcate to the minds of the people here in Midsayap that they are part of the culture and the arts of Midsayap, that whatever contribution that they have, it will form part to making Midsayap as a masaya na town, no? Sining pagyamanin sa bayang masayahin, no? So every involvement, every time that they share their talents, crafts, and skills through social media, through whatever platforms that they have, it will reflect our town, no? It will create an atmosphere that Midsayap is indeed rich in diversity and culture. So yun, And bakit naman na ini-emphasize natin yung masaya? Opo. Kasi pag masaya tayo, we are creative. yes. Diba? Pag happy people tayo, we are so creative. Opo. Ibig sabihin yan, may peace. Kasi pag walang peace, fear. Opo. No creativity pag may fear. Yun, mas maganda kasi po yung art na resulta ng yung masaya ka. It's a way of expressing the joy in your heart and kung ano yung mga advocacies na gusto mong ilatag through the art na meron ka. And at this time of pandemic, no, kailangan talaga natin ito. It rejuvenates our mind, no. It's therapeutic actually. Many people are locked down in their houses. Many are ill right now. So sad that they are there in that kind particular state. The reason why we're still pushing, no, pansinin niyo si Midsayap despite of pandemic, nagkaroon pa rin tayo ng Sidugba, nagkaroon pa rin tayo ng Halad, although very limited compared before, very limited lang yung mga events natin, even invitations. The reason why we still conduct this, it's because it's therapeutic, no? Yeah. Yun nga. Lahat naman nung ginagawa natin, art, 'di ba? Arts and craft. So cooking, sewing, whatever, painting, singing, dancing, lahat 'yan art. So if you're doing art should comfort you and not stress you. Dapat habang gumagawa ka ng art, dapat hindi ka ma-stress kasi Masaya ka. Masaya ka. It's comforting. Pag na-stress ka sa art mo, tigilan mo muna. Balik ka pag you have the you have the motivation. Parang you have the urge to create a more art, yung makakapag-encourage sa mga tao na mag-isip ng tama. Kaya iba-iba yung trip natin. May naga-painting, may naga-luto. May into performing arts or ano pa mang uri ng arts. Singing, recording. Isa rin sa gusto kong makita, no, the reason why we're conducting the Midsayap Sining Saya is for the local artists here in Midsayap to open their doors to the public, no? I know there are people who are preparing their homes to be like a gallery, a sort of small museum. It's very good because when you go to Thailand or Bali, you see the houses there, may mga arts and crafts sila na naka-display sa kanilang mga houses, no? Opo. It's not LGU-led but it's privately owned, 'di ba? Kasi sir, usong-uso din naman yan yung sinasabi ng vintage styles and yung nagko-collect sila ng mga paborito nilang mga, for instance, yung mga it would reflect the culture of the town. Yes. Mga ganun pong uri. That's what we wanted to create an Here in atmosphere Midsayap. dito sa Midsayap, na to open their doors. Napakarami kong napuntahan ng mga tao na they have this and that, they have created this and that, and then pag tinanong ko, is it open for the public? Because they always claim that it is for tourism. Opo. Sabi ko, it may be a tourism attraction, it may be a tourism activity, but I'm looking for the impact to the community. Because everything that has to we need to do, whether in different forms of art, no? Even anong profession mo, it has to have an impact to the community. Does the street sweeper benefit from what you're doing? Does the tricycle driver or habal-habal driver benefit from what you're doing? You cannot just simply claim an activity that is a tourism-related activity and claim it as it's a tourism activity for Midsayap. No, Opo. no. As a tourism officer, I am really strong in standing by my belief na it has to go beyond to your claim na tourism activity siya. It has to have an impact. Opo. Let's say magpa-showcase ka dyan ng isang collectibles mo na, for example, ito sir, pwede ito maging tourist attraction. But it's just for one day event. What happens to the 364 days of the Opo, year? the remaining days. The remaining Very days, passive. di ba? So, it can be just a tourism activity for the day. But what is the impact of that for the rest of the year to the people who are seeing na appreciating your work, no? So,
Anong ibig kong sabihin nito? Once you open your door to the public and you see your crafts in your own own homes, prepare, no? Where's the restroom? Where is the area where you can have your friends or visitors eat, no? What kind of food do you share? Na pinapakita mo, baka puro lang rin chichirya and certain stuff, no? So, the impact is what we are looking for here, no? And that's the reason why we created this Midsayap Sining Saya, so that they will all can participate and will grasp the idea on the direction that we are taking. It's not singling out particular group of people who has these crafts. We are not singling them out, no? In fact, everyone is in. We want everyone to become involved. It's just that we have to be in one with our direction, not just claim this and that I can be a tourism attraction, etc. I mean, your place is not ready. Kasi the idea naman is not to create as many painters, as many dancers, as Yun. many singers as we can. Ang i-create natin yung masters. The masters of their craft. So any craft. So para you are passionate enough and yung work mo quality enough to show to the tourist kung pwede ba yung art mo magka-benefit ang Midsayap. So yun yung magtatagal Economic talaga, impact, Sir Yuj. oo. Kasi karamihan naman sa mga artists is, talaga, they are into something, they are into a specific, tawag ito, medium ng art. Pero afterwards, nawawala din. Hindi rin nagtatagal na, hindi na nasa sa puso. Kasi walang involvement yung public dun sa kanilang ginagawa, no? Opo. Hindi, when I say involvement, I respect the craft, I respect the talent, kung yun talaga yung talent nila. But if they really want it to make it mainstream and they want it to become, tanggalin nila yung culture of competition, but have the culture of inclusivity, no? Na, you're welcome to my home so that people can see and appreciate my work and etc. This creates job to many people, this creates inspiration to many children. Culture of quality. The culture of quality. Quality of work. At isa pa dito kasi we're talking about puro paintings na lang and all stuff. Bigyan lang ako ng spoiler, no? Actually, the LGU Midsayap, may mga kasamahan tayo sa LGU na they are planning to highlight the local textiles here in Midsayap. So that's good, sir, kasi parang hindi masyadong nakikita yung ganyan. Hindi sila nakikita wherein kasi badas na nasasabi to ni Sir Eugene, the peace and order in a particular town really has an impact to what we wanted to share. Pag walang peace, walang creativity talaga. Yun nga rin po. So, You cannot create if you're kanang fear. If you have that fear, you so what cannot we create. wanted to do right now, what we aim to do, I still in the verge of talking pa kung how we will be able to facilitate dito sa LGU yung mga local Pero textile malaki natin. ang yung pwede natin siya pagkakitaan, yung economic impact ng textile dito sa Midsayap. Malaki sana yun. And then at the same time, no, papunta na ang Heritage Month and we are planning to conduct one of the activities there is to conduct a training on loom weaving. No, loom weaving. Yes po. Kasi we have the cultural masters already. They know how their crafts work. They can teach us. But ang kailangan natin doon is yung interest ng mga young people to be involved in that particular kind of craft, no? Sometimes naging homogeneous na lang yung kumbaga parang nagiging isa na lang ang nagiging pagsabing art, isa na lang puro na lang painting, dance, napakaraming forms of art. So yun yung gusto natin ma-create right now, and I hope that that project of ours will come into fruition sooner than later kasi nabanggit lang naman sa akin noon sa LGU. And then I was very surprised na nilapitan ako, mga colleagues ko lang sa LGU. So, it's a very promising project and hopefully it will come into fruition so that it will spark the interest of the people to learn that particular craft. Ang isa pa rin natin gusto kong mabuhay, ma-relieve dito is yung the craft of art of craft in creating is the sayap. We are known as Midsayap, but Pero wala masyadong we are the Sayaps, no? So, isa yun sa mga bagay na gusto nating ma-relieve. So, Sana yung gumagawa ng mga sayap na. Oo, I remember, Sir Yuj, we've had a conversation kung yung naghahanap ka ng kung sino yung mga nag-weave.
Yun din, sa sayap din yun. Siguro so kasi kunin ko na rin yung opportunity na sa mga nakikinig ngayon ng mga Mid-Sayapeños who knows how the craft of textile making, Opo. loom weaving, and Baka yung may mga nakikinig. sayap, no? You can just come to our office and discuss things that you wanted to do, no? So that we can give you support. And the main significance naman nito sa ginagawa namin sa mga youth is to show na pag nag-study ka ng mga cultural artifacts like yung loom, yung sayap, you can innovate. So dili lang siya na kung historical kato na gid siya, Opo. dili na nimo pwede usbon. Pero pwede nimo na usbon kasi you can adapt to the yung anong gusto ng time ngayon. Kumbaga sa contemporary You can innovate, It's ever-changing the kasi siya. contemporary taste. You can give contemporary taste to your artwork. Pero based siya and inspired siya sa materials and sa artistry ng master dito sa Mid-Sayap. Opo. Kasi kahit dun sa mga ibang mga places naman, halimbawa within the tawag nito, the medium ng weaving, talaga nag-i-innovate din naman po sila, Sir Yuch. Dapat yung main inspiration mo yung place and yung materials kung Anong available. meron sa place. Opo. Basta ba hindi lang po nawawala yung essence ng kultura ng lugar? You can innovate. There's no problem about innovation. Ang importante lang, saan galing yung materials mo? At sino yung nagturo sa'yo? Opo. Yun. Perhaps people now can create face masks made up of local textiles, face shields that shape like a sayap hat or etc. Napaka-basic ng mga yun, yung mga sinishare ko. But then again, napaka-maraming possibilities kasi, no? Na alam ko, maliban sa Local Culture and Arts Council and the LGU, napakarami pang mga maisa dyan sa labas, no? You can share your craft and then showcase it here Mid-Sayap Sining Saya, no? Perhaps in the next coming events natin, in the years to come, we'll be able to accommodate them and use them as in our flagship. And don't just think na walang bibili na Mid-Sayapeños. Opo. Because that's thinking small. Dapat Parang yung thinking mo na-underestimate naman, yung culture. yung thinking mo naman, siguro you will be mainstream. Whole Philippines yung target market mo. Kasi hindi lang Mid-Sayapeños naman ang bibili ng mga product. Baka hindi lang din whole Philippines, Sir Yuch. Pwede Maraming ka rin mga maging international market. Pag maganda talaga yung quality ng gawa mo. Opo. As long as you're inspired, yun. Inspired with the place, inspired with the materials, kung ano yung nasa lugar natin. Opo. Parang nai-imagine ko nga yung sayap na mayroong nakadikit na face shield na mismo. Parang mas maganda siyang suotin. Nai-imagine ko talaga, Sir Fersan, kung paano siya susuotin. And it's great siguro na sa susunod meron ng mga ganyan, no? Na nabubuhay yung mga dating kultura. Yeah, gusto natin makita yan. Nahamper lang tayo ng pandemic right now. Pero the good thing about this pandemic actually is, alam mo yung nakita ko, it gave time people to stop, breathe, and reflect. Yeah, Ano yung priority? Minsan kasi napakarami nating gustong gawin. Ito. Pero asan yung priority mo? Nakakalimutan mo na yung effectivity ng work mo and then yung impact na nakikreate nito. So, somehow ngayon nakapag-give tayo ng time. Ito, puro virtual tayo right now sa Mid-Sayap Sining Saya, sir, di ba? Pero the reason why we go virtual, it's because puro tayo contest, puro tayo activity. Why not educate the people? That is the platform that we're aiming right now. Opo. no? Kagaya nito. Ito Yeah. nga, Sining Saya on air. Ito yung work natin as cultural workers. Yun. To educate the people. And that's the best thing din naman, sir, no, kasi nagkukulang talaga ngayon sa sa education. Sa education na aspect ng kultura, kasi masyado nang shallow yung understanding natin ng culture, yung understanding natin ng art, and ng kung ano-anong mga bagay na actually may mas importante pa. And I'll just gonna ask, sir, no, ito bang Sayap Sining Saya natin ay ito ba'y institutionalized na po? Kasi it's been 3 years na po, sabi niyo po. And na-institutionalize na po ba ito, or meron na bang plans to institutionalize this program? Yes, actually, for the past 3 years, no, it has been like a testing ground of the activities
at yung goal natin sa Midsayap Sining Saya. For the past 3 years, we have introduced events na sa tingin natin, tinitingnan natin yung reception ng mga tao if how positive they are in accepting these activities. And long and behold, no, people have been very receptive and have a positive outlook on what we have presented. In fact, they have been looking for it. There are some participants pagdating po sa digital art nung 2019 na first event, hanggang ngayon fina-follow up, sir, kailan ba tayong pwedeng gumawa ng mga movies na, no? Yun. Movie, vlogging, Short and etc. films. Short film, no? Documentaries. It was supposedly last year actually. That the problem is nagkaroon yan ng pandemic. We cannot just Opo. let the people go out, no? But then again, we know that yung mga hinaing, no? The good thing about that is that now we know what are the things that we can put to be in the Midsayap Sining Saya to become mainstream events and be part so that it can be institutionalized. The good thing about here is that gaya ng sinabi ni ating mahal na Mayor Romy Aranya na very supportive siya sa local culture and the arts. Our Vice Mayor is also into that, and our Vice Mayor Maning Rabara and our councilor sa tourism na committee, si Ma'am Clay Clay, they have all been very supportive. In fact, they have expressed yesterday sa ating virtual presser that they are also wanting this to become institutionalized. Yun. And what is the benefit of being an institutionalized event? No, it will be a mainstream event na Midsayap. No, it will not be a Hindi na festival. mawawala. Yes, but it will be a flagship event of Midsayap for the culture and the arts. And that another benefit nito, if you know, ang Sinugba Natin Festival, saksak sinagol yan ng mga events. Ang dami-dami talagang events, no? Sometimes we have 60 events in just 1 month. Imagine ka, Opo. sobra pa sa isang buwan na kalendaryo. My goodness. Sabay-sabay pa. Ang consequence naman doon kasi ito, hindi makakasabay si culture and arts pagka sinabayan mo ng pageant, basketball, Opo, kung anong events matatalo. dyan, matatakpan siya. Sayang yung craft, yung time, yung talent na hindi na-appreciate. Dadaan lang sila and then, ay, okay lang yan. Ay, doon may artista. So, that's the reason why bakit na-create natin itong Midsayap Sining Saya, and that's the reason why we want this to be institutionalized para yung mga friends and constituents natin na into arts and crafts, they will have that time once every 1 month in a year, no? Para ipa-showcase ang kanilang talent. And this is the month we have the Midsayap Sining Saya. At least are our local artists, and at the same time, yung mga Midsayapeño, they have something to look forward to. Na every year, month of February, National Arts Month, Midsayap Sining Saya. Parang ganung outcome yung magiging natin sa kanila. And it happens pala every last week of February basta last week of February, any day kung anong araw man yun siya, basta last week of February. Opo. Kasi the reason why, ang National Arts Month kasi nagsisimula siya ng first day ng February 1. Pero napakalapit kasi niya sa halad, no? Bigyan Opo. naman natin ng breather yung Next tao, time. no? Mag-breathe sa kay base Relax muna. relax muna. Baka mag-overlap na yung mga activities, no? So, it happens every last week of February. Yun. And another question is, I would also like to ask, sir, kung meron bang pagkakaiba? Siyempre, alam natin meron. Pero, I just wanted to personally ask sa'yo, kung kumusta ba yung tawag nito, yung shift sa bagong paradigm ng pag-i-implement nitong Sayap Sining Saya kesa sa dati na wala pang pandemic. And baka naging hindrance ba yung pandemic sa pag-i-implement natin ng mga activities, or it has give us more of a knowledge kung paano natin i-implement ng mas maayos. And kay Sir Yuge din po, I wanted to ask kung as a local artist, Sir Yuge, naka-apekto ba talaga yung pandemic, or talagang mas naging breather pa ito? Sige, in terms siguro of one thing is for sure, may pandemic o wala, ang talents ng mga tao hindi nawawala yan. Yes po. Maraming platform ngayon. The good thing about right now is maraming platform pwedeng pagpilian ng mga kabataan, kahit mabata or matatanda. Nandyan ang social media, andyan ang mga different forms of applications na pwede nang i-share yung kanilang talent. Siguro kung mayroong mang impact yung pandemic right now, it's because of the people's opportunity to be involved and to be seen. Nagiging limited din siya. To be seen at the particular time na gusto nilang i-showcase yung kanilang talent, no? Nawala yung mga exhibitions, nawala yung mga expos and etc. Nawala yung mga cultural presentations, no? Everything is virtual, pre-recorded lahat-lahat.
Pero gaya na sinabi ko, it's pre-recorded, hindi siya hindrance pa rin, no? Itong Sining Saya, itong activities natin right now. So, actually, last year, napakasayang last year. Napakaraming events na prepare namin last year, pero inabutan talaga ang Midsayap Sining Saya ng proclamation ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte ng all public events Should be canceled. should be canceled. We were Nako. in the middle of the Midsayap Sining Saya last year. Nakasabi ko, ano mo yan gawin natin to? But we pushed on. Na-cancel nga lang yung iba na yung events. Isa sa mga major events na last year was an activity, a joint activity of Midsayap and Cotabato City for its sisterhood. Wow, sayang naman yun, Last sir. year yun. Last year kasi nagkaroon ng parang agreement or understanding na maging sisterhood Opo. ang Cotabato and Yes Midsayap. po. And sa Local Culture and Arts Council, we want to ride on to that event na it's not just about the exchange should not only about economic, no? Kasi meat industry and the textile industry. We want to jump into that kind of activity na it's also a cultural exchange. The connection. Yes. Yun yung dapat event last year. We have invited people from Cotabato City, South Cotabato, etc. It never happened. But we are looking forward naman, sir. We are looking in the forward. future. In the future. We are looking forward in the future. Kasi number one priority kasi natin pa rin right now is people has to understand is the health and security of the people. Opo. Talent, so long as you hone it, so long as you continue to share, it will not fade, no? This is just for the time being. Yun. Yung art, it should, distress you, to comfort you. At being a local artist naman, may advantage and disadvantage ang pandemic. Opo. Yung advantage, tuturuan ka niya na to focus. Kung saan dapat mag-focus. On really what matters sa works Opo. mo. Yung advocacy mo, kasi makikita mo ngayon, yung anong kailangan ng tao. Saan tayo mag-focus? Sa nature, ganyan. Yung advocacy mo as being an artist. Yung disadvantage, kasi ako, art teacher, walang face-to-face. You cannot, yung mga mukha ng estudyante mo, Hindi mo nakikita. hindi mo nakikita. Tapos yung mga artworks din siguro, sir. Yung artworks na mga estudyante mo, wala. Nasa virtual lang lahat. So, pero okay naman siya. Nice ang result. Pero iba talaga pag face-to-face. May Opo. connection talaga. O di kaya combination of face-to-face tsaka virtual. Pwede. In the future. Opo. Pero yung advantage talaga, you can focus. Lalo na ako, na-reset ako sa mga advocacies ko sa art. So, yun. And noon, sir, nung wala pang ang pandemic, we've been actually seeing a lot of artworks dito, pinapasok sa CMA, and hindi lang siya nakafocus sa isang medium lang din. We have yung weaving na sa dolls lang. Dolls, Napakarami sa sana. paper. Napakarami po sana. Pero yun nga, nagkaroon ng pandemic. Pero active naman po tayo sa Facebook. Yun. And we'll go with the lineup of activities na po mismo nitong ating Sayap Sining Saya. Ano na po yung mga magiging activities natin? Ano na po yung mga natapos na? O hanggang ano na po yung status nitong ating Sayap Sining Saya 2021? Oh yes, we have prepared actually 9 events for this year, no? We have marami pa rin. Marami-rami pa rin po yun. But karamihan nito are virtual, at kung mayroong mang face-to-face, very limited lang din siya. Ginagawa natin tong limited, strictly invitational, since sinugba pa din halat into this one. So we have 9 events. First is the Sining Saya virtual presser, which took place yesterday sa FSMB Hotel. I hope people were able to hear it and see it online, yung mga ginawang write-ups ng ating friends from the media. Yes no? po. And then the Sining Saya Digital, no? We have prepared, actually last year, ang na-prepare natin was, we have recorded presentations from different groups dito sa Midsayap, and that will be shown once again here sa Midsayap Sining Saya 2021. We will be showing it every 6 p.m. and 8 a.m. in the morning. So, yung mga videos na yun. Then the Sining Saya on air, which is now happening. I hope people are listening and watching, you know. And then Sining Saya Art Talk, no? This is something to look forward to. We're in an exchange of ideas, exchange of knowledge about
culture and the arts, how significant it is, what are the struggles of the artists and what they wanted to have more, no? Anong gusto pa nilang, anong pang pwedeng gawin ng LGU Mid-Sayap to help them out. So, yun yung avenue mamaya, no? I hope people will be able to listen to that. Yun yung Sining Saya Art Talk. The Sining Saya Presents is actually a turnover ceremony of the artworks ng featured artist natin na who showcase the what you call this, the tricycles here in Mid-Sayap. And at the same time, it's also an avenue for the tricycle drivers natin, mga kasama natin, mga naghahanap buhay sa mga tricycle to be appreciated, no? Tomorrow that will be held at the Municipal Plaza. It's 6 in the evening. The Sining Saya Art from the Heart. This is actually a partnership with the Sangguniang Kabataan, wherein we are currently creating face masks made up of local textiles here in Mid-Sayap, and we are all in support for them kasi they too are struggling, and we wanted through in creating in response to the COVID challenges, they can still use the local textiles natin to become part para matulungan naman sila. And at the same time, magfi-feature rin tayo ng local artists natin whom we tap to create the works, no, yung art na to. Yun. And then the cultural mapping will happen this coming Saturday. So calling all cultural mappers here in Mid-Sayap, all 21 of you, cultural workers naming na-tap, we will be having a meeting on Saturday, FSMB Hotel at 8 a.m. po sa FSMB Hotel. We'll be giving information to that later sa ating social media. And then Sining Kabataan, Sharing Arts and Sharing Kindness. This is like a culmination of the events, no? It will be held in Kakubo at 5 p.m. po on Saturday again as well. So it will be spearhead by the Sangguniang Kabataan. So I hope that people will get to see that, no, although very limited lang mo yung mga invitation dito, but this is also a significant event because para itong payback ng kabataan at ng tourism in providing like school materials sa mga children, no? So para ma-inspire sila to become involved, mga arts and craft na mga material, mga paint, mga pang-drawing, crayons, and etc. will be giving that to the children. And then the last one is a Sining Saya Sayaw Sayap Unity Dance. It's just a feature music video. We have taped this actually last Friday, and we are thanking to all the volunteers who went there sa plaza, and then sa mga nagtaping kami sa mga different tourism sites dito sa Mid-Sayap. I thank you all for participating. So all of those 9 events ang na-prepare namin for this year. So yun, marami-rami din po yung mga events na yun. And I've heard, sir, you've had a lot of digital na mga contest and yung in the past. So saan po ba namin makikita? And in the same way yung para dito sa Sayap Sining Saya 2021, saang platform po namin ito makikita? Okay, I have to also clarify, no, kasi baka yung iba is puro lang naman painting, puro lang naman dance ito. Meron kasi digital art rin na sinasabi, no, photography, meron tinatawag na video making, editing, etc. We don't want it all to happen during the Sining Saya kasi napakaraming masyadong limited yung time to feature everything. Good thing is we have prepared the Heritage Month on May, we have prepared Tourism Month on September, wherein we will overflow those activities for the rest of the month. In fact, nakaplan kami for digital artworks will be showcased during the Tourism Month. And I believe mas appropriate siya sa Tourism Month gawin because it will help the tourism industry in Mid-Sayap to feature through your digital artwork, no? Yung iba naman siguro sa mga crafts and textiles and yung mga gumagawa, pwede natin ilagay sa Heritage Month yun. Pwede. No? Sa Heritage Month yun siya. So, antay-antay lang po tayo kasi yung mga mahina po yung kalaban, ano? Pero the thing is that we know your endeavors, we know what you're clamoring for, and we listen, no? The Local Culture and Arts Council is listening, the LG Mid-Sayap through our Municipal Mayor Romeo Aranya is listening sa gusto nating mangyari sa ating town. So all of these, no, yung mga digital artworks natin, it will be showcased sa Mid-Sayap Tourism Facebook page natin, various Facebook pages ng LGU, and in fact we are creating a website exclusively for Mid-Sayap Tourism lang po. We will be airing that. We'll be launching that sometime this month or first week of mga March. Magkakaroon doon ng parang digital library
ng mga artworks kung sino may gumawa nito. So meron siyang digital library, kaya wala pa man tayong Digital gallery. gallery, kaya wala pa man Opo. tayong Physical museum, na, physical. museum. So doon muna tayo, no. So Digital pero gallery lang muna. oo, pero walang claim baka bigla mag-copy paste ng ating mga work etc. Opo. But yun po yung mga platforms na prepare ng LGU for the benefit ng ating mga people who are relying for the ng kanilang crafts. So yun, sa ating mga tagapagpakinig, maaari nyong abangan yung mga videos, mga photos, and lahat-lahat ng mga magiging announcements mula sa sa Midsayap Tourism official Facebook page po ba yun, sir? Pati or yung account? feature natin na website. Yun. So, dun lang aabangan natin yan sa susunod. Oh, makikita rin nila where to eat, what to stay, what to do. Opo. when to Marami din come. po ako nakikitang mga fini-feature dun, di ba? So we Yun. will be using that platform. So maganda tong avenue. Yun yung mga questions ng media kahapon, yung about promotion of arts dito sa Apo. Midsayap. Ito na yun, yung ginagawa natin. We promote, and ito yung propaganda. Paano natin i-promote ang art, ang sining sa Midsayap and sa whole Philippines. Yun. At least hindi lang po Midsayap 10 News yung naaabot natin through the platforms na meron tayo. For instance, sa Facebook or sa YouTube. Hindi lang Midsayap 10 News, kundi far of reach talaga. Kahit buong mundo na naaabot natin. What if may mga Midsayapeños na nakatira na sa Opo. US, sa Japan, Baka nag-migrate or whatever. na. At least may may idea sila about what happening in Midsayap right now. Opo. And i-take ko na siguro yung opportunity ito kasi while we are preparing pa yung matapos yung ating website, no, I believe there are a lot of talented and intelligent students from different schools dito sa Midsayap who are into writing, photography. If they want their works to be featured, no, they can just tap the tourism office and then we will feature their article. For example, yung mga gumagawa dito ng mga native crafts, yung mga duyan-duyan, yung mga made up of Yes. rattan. Kung nakagawa kayo ng mga write-ups on or regarding that at gusto niyo ng wider platform for your work to be appreciated, you can tap the tourism office so that we can feature that to our pages as well, even to our website in the future, no? Kasi we in at tourism office, we wanted people to volunteer and to showcase their ability to write or videos na kinakreate nila para sila yung katuwang namin eh. Hindi ko naman mapupuntahan lahat-lahat yan to write an article about Opo. that. So we really wanted these people, these youngsters na Maraming to have their young talent ngayon. yes, no, you can create an article about yung mga tao na sinong mga artist diyan o yung mga gumagawa ba ng mga native craft, mga bonsai or di naman ano something interesting about Midsayap. That's an art din po, sir. Eh. Oh, That's lahat-lahat. That's literary form of art. writing, Opo. diba? So, I'm calling all these Literary young arts. people who wanted na i-feature yung kanilang work. Tourism Office is welcoming all of you. Okay, so sir, we are down to our last few minutes dito sa ating Art Talk Sining Saya on Air. At gusto nating marinig yung panawagan ninyo sa ating mga local artists, sa mga tawag nito, mga establishments dito sa Midsayap, mga administrators niyan, and of course, sa lahat ng mga Midsayapeños sa ating gagawing Midsayap Sining Saya 2021 at sa lahat pa ng mga activities ng Tourism Office. Sige. Yes, first and foremost, I would like to thank Shine Radio DXEE for giving this opportunity for us to be heard on air, no? Dito sa ating programa sa isa sa mga activities ng Sining Saya on air. This is actually a new way, no? Madalas naririnig kasi natin ng mga updates ng LGU are different infrastructures, academy-related news. Opo. Very seldom ka makarinig ng culture and arts. So now, it's our time to be heard. And I'm thanking the XEA Shine Radio for partnering and being a partner with the Tourism LGU Midsayap, no? Ang panawagan ko lamang po sa mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga enthusiast ng kultura at agham, no? Patuloy po tayong sumuporta sa mga programa na ibinibigay ng ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Tourism Office. Patuloy nyo pa rin pong
ayusin at pagyamanin yung ang inyong crafts, inyong kaabilidad sa paggawa, no? Kasi kailangan natin pagyamanin yan. Ngayon, despite the pandemic, we wanted you to still share your talents and abilities. And itong, again, Midsayap Sining Saya is a platform for our avid enthusiasts on the crafts and this particular field, no? So, at the end of the day, ang pinaka-importante po dito is ma-highlight yung ating munisipyo, no? As a culture-loving and craft and arts-loving society. And then, for the rest of the activity of the tourism office for the rest of the year, nabanggit ko na kanina, no? We have, finally, we have 6 events, no? 2 festivals and others are flagship events of Midsayap. So, mayroong Halad January, February, Midsayap Sining Saya, May is the Heritage Month, Tourism Month on September, Sinugba on November, and then Christmas events natin for December. So, wow, napakarami. We have 6 events for the year, no? So, scattered from different months, no? So, we rest assured that the local government of Midsayap through the leadership of Honorable Mayor Romeo Arhanya are doing our very best for us to include everyone sa mga plans and programs ng LGU pertaining to the culture and the arts. Yun, and we'll go with Sir Eugene. Ako naman gusto kong magpasalamat kay Sir Fersan na in-include ako sa Culture and Art Council. Kasi yun yung gusto kong maging purpose ko naman as cultural workers. Opo. To advise at saka sa SCC sa pag-invite, and yung panawagan ko naman sa mga listeners, sana alisin natin yung mentality na yung art ka dyan, di ba? May mga mentality na ganyan. Opo. Art ka dyan. Ano yung significance niyan sa buhay natin, di ba? Usually yan yung mentality, pero hindi natin alam na once we don't develop our art and culture, we will not move forward as a nation. Kasi yan yung identity natin eh. Malaki ang economic impact ng art and culture sa tourism. Connected yan. So dapat bigyan natin ng pansin ang art and culture dito sa Midsayap at saka sa lahat sa buong Pilipinas. So yun. And let's always think that every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Lahat naman tayo artist. Magkaiba lang yung craft natin. Opo. Just always think as an artist. Stay creative and develop yourself and master yourself sa craft mo. Okay? Thank you, and Bal and Sir Fersan, salamat. Yun din naman yung nagiging challenge natin minsan kung paano magiging sustainable yung ating arts and craft na meron tayo. And we'll go with your last greetings. Baka may mga nakalimutan tayong batiin from the LGU, Sir Fersan, and mga friends din and family, Sir Huge. So we'll start with Sir Fersan. Yes, I would like to siguro remind na lang regarding to our other services sa tourism, no, sa mga constituents natin into accommodation establishments, to have your establishments be accredited by the Department of Tourism, no? The tourism office, the LG Midsayap Tourism Office is welcome to assist you. Just go to our office and we'll provide you the links that you need kung saan kayo mag-register. And we also remind sa mga accommodation establishments that before they apply for the said accreditation, they have to consult us so that we'll be able to physically inspect their accommodation establishments, because medyo we have the Department of Tourism is very specific on this, that all the services has to be at par with the ASEAN tourism industry, no? So it's not something na kung ano gusto natin gawin sa ating accommodation establishments or tourism attractions gawin natin. So it will be at par with the ASEAN, no? So para hindi tayo mapag-iwanan, no? Opo. Pag napunta sila sa Indonesia, napunta sila sa Thailand o Vietnam, bakit ganun pat sa ating iba? No? So yun po yun. We're not actually being strict. It's just that we are implementing something that is worth it at the end of the day, no? Kasi I know that everyone is still struggling as of this moment, economically wise.
Pero then again, as we rise up, wag nating kalimutan kung ano yung mga guidelines na ibinibigay ng ating national government for us to follow para pag matapos ng pandemic, we are ready, no? We are ready. We are Yun lang po. equipped. We are Yun na. equipped. And yung message ko, let's support Surfer Sun at ang LGU Midsayap sa mga programa nila. Yun lang. Thank you. So yun, napakagandang advocacies yung ginagawa natin, Sir Huge at Sir Fursan, no, na we are able to educate our listeners in today's Art Talk, Sining Saya on Air. At pinapasalamatan nga po natin ang ating mga nakasama, Sir Fursan, maraming salamat po. At si Sir Huge Canadilla, isa sa mga members ng Local Culture and Arts Council. Sa muli po, kayo ay nakikinig sa DXWE Shine Radio 87.9 sa inyong mga radio dial. At ito po ang programang Sining Saya on Air. Ito po si Val Papilera. Masayang Midsayap ang saya-saya. Ani ng likha ng taong malikhain, ating anihin na ihahain. Ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining ng taong bayan. This is Southern